Hindi pa opisyal dinedeklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang panahon ng tag-init. Sa inilabas na anunsyo ng PAGASA, umiiral pa rin ang La Nina Alert mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ayon kay Analisa Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, dahil sa La Nina, may posibilidad pa rin na may maranasang malalakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa, sa kabila naman ng inaasahang pagpasok ng dry season. So sa ngayon, since meron pa rin tayong La Nina Alert, nandun pa rin yung mataas na posibilidad na pagkakaroon ng matataas na ulan sa mga ibang lugar. So hindi man dito sa Metro Manila, mostly dyan po sa mga naaapektuhan ng tinatawag na shear line at saka yung mga frontal system and low pressure area kung may mga possible. Ngayong buwan din ay unti-unti nang nararanasan ang pagtaas ng heat index o alinsangan na nararamdaman sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon naman kay Joribel Masalyo mula sa Impact Assessment and Application Section ng PAGASA, hindi naman masyadong makakaapekto ang La Nina sa pagbaba ng heat index. So, La Nina and heat index, hindi naman ganun yung correlation nila. Hindi siya ganun totally maapektuhan na porke La Nina ngayon ay baka mas mababa ang heat index kesa nung last year kasi El Nino. So, these are mga ongoing research pa, no? Nilinaw naman ng PAGASA na kahit unti-unti nang nararamdaman sa ngayon ang pagtaas ng heat index, hindi naman nangangahulugan na umpisa na rin ito ng panahon ng tag-init. Tinitingnan din kasi natin yung wind direction. Kung nandyan pa yung amihan, so meron pang northeasterly wind component yung ating hangin. So hindi pa rin natin masasabi na eto na talaga yung tinatawag nating tag-init. So may mga nakakaranas ng matataas ang alinsangan pero hindi pa widespread or yung kabuuan ng ating bansa mostly ang makakaranas nito sa ngayon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.